everyone. You are invited again to the another meeting of The Portabaga Lunch Association. So, since very hectic na ang week natin today, filled with cramming, finals exam, and super stressful overall, I think it's a high time now to go back to our childhood memories and reminisce about our past, our happy memories. So, Mikey, what is your most memorable moment in your Most memorable moment of childhood probably is from a time when life was still blissfully simple and free from worries. The only trouble I had when I was young was when my mother called me home wielding a stick because I had spent my entire time enjoying just playing around with my friends the entire day with hide and seek and patintero. That's probably my favorite memorable memories. Ako naman, sinturon. What about you guys? Talking about Sinturon, marami rin akong memories sa Sinturon. Pero kayo muna. Ikaw, Gabe. Anong pinampalo sa'yo? Hunger! Ikaw, Pero pinalo ka maganda ba? yun yung ginawa natin kanina, tago-taguan. Feel ko yun yung pinaka-most memorable na game na naranasan ko during Ako ayoko ng taguan, hirap na hirap ako magtago. Ako naman gusto ko yung pa-timers. Alam mo Yeah, yun, yung maganda kapula-pulan. yan. Oo. Yung Ano yung pa-timers? Tag! Ikaw, ano naman, na-try ko dati, yung hindi nila ako mahanap, dumiretso na akong umuwi. Ako naman, yung pinaka-memorable lang siguro nung nahilig kasi ako sa volleyball nung grade 6 ako. And, ayun, mamang feeling libero ako and feeling ko magaling ako. So, nag-dive ako. So, nagkaroon lang ng pekelat dito dahil doon. Nagkaroon ako ng malaking sugat. Masaya siya, pero masakit. Para sa akin yung most memorable ko nung bata ako is yung katabi kasi namin, siya, gawaan ng hollow block. So marami siyang buhangin na tambak talaga doon. Tapos ang ginagawa namin ng mga kalaro ko, naglilibing kami doon ng mga laruan namin. Tapos after 1 week, titignan lang ulit namin kung nandun pa yung laruan namin. Tapos wala lang, kagaya rin ni Mikey, pinapalo rin ako pero unlike you all, lahat ng pamalo pinalo sa akin. So, sige. Si Papa dati, sa tuwing pinapalo na kami ng belt, parang after nun, iiyak siya, tapos gagamutin niya ng Vicks. Yung mga, birat yung parang pinanggaling niya ng palo. Ganon, naalala ko lang. Yung baklatay. Latay. Naalala ko kapag pinapagalitan tayo, laging nasa isip natin, lalayas ako. Wala namang pera. Last na to talaga, pagalitan mo makakaalis na ako. Yung imagine mo yung labas ng bahay, mamimiss ko to pag umalis. Ano kayang gagawin nila pag nawala ako? Tapos kaya nila ako. Parang pala tayo, nag-iisip. So I think my idea na yung audience natin kung ano yung topic natin yan. It's called, so yung podcast natin for today is called Timers Taking a Trip Down the Memory Lane. So aside from the traumatic experience, syempre meron din yung happy moments, no? So magkwento naman tayo ng happy, hindi yung puro palo-palo. Ang naaalala ko, magigising ka ng maaga, hindi para hindi para mag-gadget. Lalabas ka para makipaglaro sa mga kaibigan mo. Tapos ang saya lang sa feeling na, syempre dati, nasa mga kanya-kanyang bahay tayo. Kasi marami sa atin ngayon nagdo-dorm dito. Kagaya ng sabi niya, pagising mo sa umaga, may nakahanda ng almusal, lansyado yung damit na isusuot mo, maliligo ka, may mainit na tubig ka. Diba? Pero ngayon kasi iba na yung natin na nasa malayong lugar tayo, malayo sa pamilya. Tapos, ayun, masaya lang balikan na ganun yung nangyayari sa atin dati. Kasi ngayon parang we became so independent na nakakalungkot din. Pero at the same time, masayang mag-look back sa kung saan tayo nanggaling. Nakakamiss din ang mga times na laro tayo ng laro, tapos pag pinapatulog tayo, parang ayaw natin. Ngayon, parang hinihiling na lang natin na sana walang pasok para matulog. Parang gano'n. Magtataklop ka ba ng kumot para hindi ka mahalata na Hindi ka natulog-tulogan ka lang. Tsaka meron din kasing magic pag nakipag-interact ka sa friends mo physically.
Tulad ng bata tayo, naririnig natin yung tawa ng isa't isa, umiiyak tayo sabay-sabay, parang gano'n. And with that, parang nagkakaroon tayo ng bond with people na ano talaga, immeasurable. Bakit parang lumulungkot? Kaya nga time first. Ikaw, Mikey? Anong mo? Probably yung pinakamasayang moment ko ng childhood kasi napakasimple lang ng kaligayahan ko nun. Kapag dumarating yung tito kong may daladalang mga dayami sa kariton niya, pag punong-puno ng dayami, alam na namin na magkagawa na sila ng parang tawag doon bulto ng dayami. Tapos kaming mga magpipinsan, inaabangan namin yon. So kapag nakastock na yung pile ng dayami doon, naakyatin namin, tatalon-talon kami doon. Wala pa kaming pakialam kung kakatihin kami or madudumihan. Ganun kami kasaya nun. Ano ang dayami? Hay. Hay. Yung golden color yellow na Parang ng Sa palay. palaya? Oo. Ay, po yung pinapakain sa kalabaw ba yun? Oo. Feeling namin kutsyon yun tatalon-talon kami doon tapos aakyatin namin. Kasi dati hindi pa naman tayo self-conscious. Kung hindi tayo masugat-sugatan, okay lang sa atin. Iniisip lang natin noon is yung happiness natin. Pero ngayon, ang dami ng demands and responsibilities na dumarating sa atin ngayon. And nadadagdagan din yung demands na kung ano yung magpapasaya sa atin. Pero it's a great moment na mapag-usapan natin yung mga ganitong bagay. We look back. Parang refreshment para sa atin. Ikaw, game. Siguro yung, kasi, di ba, separated yung family ko. So, tumira ako dun sa bundok, basta dun sa mother side ko. And then, yung lola ko is, every pupunta siya ng bukid, magdadala siya sa akin ng, it's either shrimp or yung bayabas. So, every time na hinihintay ko, mag-hintay ako dun sa pinto, tapos tatanungin ko siya kung may dala siya. Tapos natutuwa lang ako kasi ngayon parang matanda na siya. Tapos ngayon parang hindi niya na magawa yung dati. So, nami-miss ko hanggang ngayon. Ganun. Speaking of simple moments, mayroon kasing time nung buhay pa yung tatay ko, yung every night. Pag bagong sweldo talaga, nag-uwi siya ng pandesal. So, alam mo yun, parang nagkaroon na ako ng pag kumakain ng pandesal, naalala ko siya. And it's the simple moments talaga that makes your childhood happy talaga. Dahil doon sa sinabi mo, parang naalala ko rin ng papa ko, tuwing madaling araw, kunwari galing siyang sa office niya, uwi siya ng mga 4, 3, gano'n. Gigisingin niya kami, may dala siyang cornetto. Kahit na antok ka pa, babangon ka para lang kumain. Tapos may trolley pa, yung mga trolley. Tapos yung yema, gano'n. Nakakatuwang balikan. Naalala ko lang pag sa, di ba, cornetto. Naalala niyo ba yung chat na sa select, yung pang mayaman. Naalala ko dati. Nasabihin ko sa papa ko, tay, bili nga akong ice cream. Hindi pa narinig pang mayaman yung tunog. Tapos hindi niya ako binibilan. Tapos ngayon parang, okay, nakakabili na ako ng ice cream. Magkano na ng baon mo, sis? Kanino ba galing yung pera? Yun na nga. Kumbaga dati parang hindi kami free to buy kung kailan namin gusto. Unlike ngayon na, ilan gusto mo? Nakakaluwag na, Ayun din yung parang common theme natin. Nung tumanda tayo, parang mas guminhawa yung buhay. Pero hindi naman ganun kaginhawa. Pero parang nagbago na yung sikat ng meme yun, yung parang kumakonti na yung sabaw sa noodles. Pero kasi, may malungkot din siyang side. Kasi nga, tumatanda tayo. Yung kagaya ng sabi na yung simple bagay na nagpapasaya sa atin dati. Hindi natin masabi kung napapasaya pa rin tayo ng ngayon. I guess kasi yung time natin ngayon is tinuturuan tayo ng parents natin how to be independent with all the demands of the adulting life. Parang yung pagbili ng ice cream na tayo-tayo na lang, it's part of being independent. At the same time, parang hinahanap pa rin natin yung pangangalaga ng nanay natin or tatay natin that what if yung tatay ko mismo yung nagbigay ng ice cream na to sa akin. Yung ganong sweet moments. Sorry, wala nang tatay. Ako naman, kasi si mama nag-work sa Baguio, si papa is sa Pangasinan. So, medyo split kami na. So, nag-aaral kami sa Pangasinan dati. Laging pag dumadating si mama, ewan ko, pero parang siguro fate ni TV5, pinapalabas niya palagi Tangled. So, kaming family naman, nanonood sa sala. And yung favorite kong kanta doon is
I have a dream. So kayo guys, ano yung dream nyo nung bata kayo? Like, ano yung gusto nyo nung tatanda na kayo ngayon? Ikaw ba naman? Speaking of dreams, nung bata pa ako, parang nag-ignite yung dream ko nung napanood ko si Pia Wurtzbach. Mananalo siya ng Miss Universe. Sabi pa dati Colombia, so nalungkot ako noon. But for the first time when I heard the Philippines was cold, nananalo siya. Parang I felt something, I felt goosebumps, and parang nasabi ko, I want to be like her in the future. Gusto ko maging beauty queen, gusto kong maging model, but right now, it's different kasi iba na yung priorities ko ngayon. Mas inuuna ko yung responsibility ko sa school, sa church, and when I choose to serve God, parang nag-iba din yung perspective ko that yung pangarap na yun doesn't fulfill me anymore. All I wanted is to fulfill God's will in my life. Ako naman napakasimple lang ng pangarap ko ng bata ako. Nakikita ko kasi si mama ko, mahilig siya magluto. And nakikita ko yung joy, yung binibigay niya. Ay, kapag masarap yung pagkain, masarap, nakikita mo sa mga pinapakain niya. Natutuwa. So, ang gusto ko noon, gusto kong maging chef. Gusto kong nagluluto kasi gusto ko yung nakikita ko na dahil sa pagkain, napapasaya ko yung ibang tao. Ako yung babaw lang. Pero kasi nung bata ako, lagi ako sinasama ni mama sa bangko and nakikita ko yung mga teller, maganda lang, fresh. So, gusto ko lang maging bank teller kasi ang lamig lang doon, nakaupo lang sila. Naka-aircon. Naka-aircon, tapos ang ganda-ganda na, ang fresh lang nila. So, Sit still look pretty, gano'n. Yun. And another is, si Kuya Kim kasi is my role model and mapapansin niyo marami akong pangarap ng bata ko. Pero si Kuya Kim kasi napansin ko dati, napakatalino niya, dami niyang alam, tapos alam niya yung weather, kung kailan uulan. So, parang gusto kong maging siya. Weather teller. Ganun ko yung ate ko, ano ba yung trabaho ni Kuya Kim? Meteorologist siya. Tapos nung bata ko, sige, maging meteorologist ako kako. Tapos nung high school na ako, ganun pa rin yung gusto ko, maging meteorologist. Tapos sinearch ko, walang meteorology na course sa Pilipinas. So, ayun, nag-change ako ng plans, nag-iba akong pangarap. Pero, nung bata talaga tayo, katulad nung kay Mikey, nilook up niya si Pia Wurtzbach, nagkakaroon tayo ng role models and gusto nating i-emulate yung parang goals nila or yung mga narating nila kung tumanda na tayo when nung bata pa tayo. Ganun yung gusto natin. Diba? Ikaw, anong pangarap mo ng bata din? Simple lang, kasi feeling ko, ang pagiging baker noon is napakadali. Tapos ngayon si Ina na, di ba, baker siya, nagbe-bake siya. Ang hirap pala kasi yung patience mo, dapat kailangan mahaba, sobrang haba. Kailangan mo ng the way mo titignan yung quality ng mga ingredients, gano'n. So, feeling ko noon napakadali maging baker. So, gusto kong mapadali yung buhay ko, but now, ayoko na. Ikaw? Ako naman, yun nga, parang sabi natin, may mga role models tayo. Parang bata pa lang, parang gusto ko nang maging lawyer. Pero parang ngayon, gusto ko pa rin. Ang tanong, totoo ba yan? Pero totoo, di ba? Kasi kapag nung bata tayo, paiba-iba yung gusto natin. Kung ano yung nakikita nating maganda or ang ganda neto, ganyan. Pero ngayon, magpapalit ka ng oo, pangarap. totoo. Kung ano yung nakikita mong maganda. Pero ngayon, parang may specific tayong goal na kailangan nating abutin. Kumbaga, we lean on to practicality more. Totoo. Tumanda na tayo. Pero yun, isa ko pang dream nung bata is maging baker. Tapos yun, naalala ko na gagawa ako kahit sobrang pangit, hindi man lang umalsa yung pizza crust. Tapos wala kaming oven, iluluto ko lang siya sa kawali, tapos sunog talaga yung Lasa pa yung arena. ilalim. Tapos yun, kakainin pa rin nila para lang makita nila yung, may pakita nila yung support sa akin. Tapos yun, ngayon na nagbe-bake na ako, natutuwa ako kasi kahit na isang dream ko is natupad na. Ikaw naman, Janice. Nung bata ako, naalala ko, kasi yung pinsan ko, high school na siya noon. Tapos nakikita ko may mga red na check yung notebook niya. Tapos sabi ko, parang ang dali lang mag-check ng paper. Gusto ko maging teacher, sabi ko. Tapos alam niya ginagawa ko, di ba red ball pen yung naka-check? Kumukuha ko ng black or blue ball pen, tapos papatungan ko lang check yung paper niya, tapos gagayahan ko pa yung pirma ng teacher niya, tapos yung score niya sa taas. Kasi nga, gusto kong ginagaya yung check ng gusto kong maging teacher, pero ngayon parang, wag na lang.
Ayoko nang mag-aral pa ng gusto ko na lang ng pera. I relate. Ikaw, Erica? Medyo hindi siya gusto ko bumawi nung time na yun. Kasi, science to, no? Science subject namin. Yung quiz namin is enumerate mo yung parts ng heart. Grabe, 1/10 ako. And di sabi ko sa utak ko, hala, babawi ako. Gusto ko maging cardiovascularist. Mali pa yung tawag ko sa doctor. Cardiologist pala. Tinatawa na nila ako. Mali sa sila. Sabi ko, tama naman ako. Sabi ko, mali nga ako. Pero di ba, as we dream on, parang ang saya mag-dream. Pero ngayon, we face different challenges. So, kayo, anong gusto niyong i-share na challenges na makakapulot tayo ng aral? Para sa akin yung dream ko ngayon, kasi alam niyo naman, medyo tamad ang babae, parang pinakang na-realize ko lang is hanggat may challenge siguro, no? Challenge sa akin is yung malayo ako sa magulang ko, tapos talagang gusto ko umuwi, kahit may klase talagang, sige, absenan ko yan. Gusto kong umuwi. Kasi nga, yung feeling na homesick ka, yung feeling na mag-isa ka sa lugar na wala kang pwedeng takbuhan kapag gusto mo yung feeling na at home ka. Kasi kahit pa sabihin natin na may friends ako dito, kahit pa sabihin natin na may ibang, yung ka-hometown ko dito nag-aaral, iba pa rin yung pakiramdam na kabisado mo yung streets nyo, kabisado mo yung mga mukha ng tao na makakasalubong mo. Tapos, ang na-realize ko nga, bakit pa ako uuwi? Kasi yung tatay ko nga, nagpapakapagod na paaralin ako. Tapos habang may nagpapaaral sa akin, bakit hindi ako mag-aral? Yun yung na-realize ko na hanggat may nagpapaaral sa akin, mag-aral ako ng mabuti. At wag ko tiisin ko na lang yung homesickness ko kasi yung tatay ko rin naman. Feeling ko naman ako homesick sa akin. No? Sawa na siya sa'yo, gano'n? Feeling ko lang. Pero yung usually na challenging sa atin since college na tayo is yung distraction, social media, yung TikTok, nag-spend ng ilang hours. So, siguro, ang pinaka dapat nating gawin is time management, no? Para masunod yung dapat nating gawin, i-prioritize yung studies kaysa mga distractions. Ganun, para kahit pa paano hindi tayo maging abala sa studies at the same time nag-enjoy tayo. So, yun. Para sa akin, make the best out of it. Kasi minsan lang tayo maging bata. Minsan lang natin mararanasan yung mga memories natin and nare-realize natin habang pagtanda, ay sayang, sana ginawa ko. Parang ganyan na, parang ngayon mo lang mararanasan, dapat pala ginawa ko to. Dapat pala tinake opportunity ko to. For example, yung sa mga parents na sana nag-ano pa ako ng memories together with sa mama ko, ganyan, sa family ko, ganyan. Ikaw, Ina. Ano yung challenges mo? Yun nga, parang pag-uwi din. Guilty! Pag-uwi talaga ako din. Pag-uwi. Parang, kunwari, may pasok ngayon, tapos kinabukasan, kahit meron pa yung susunod na araw, gusto ko nang umuwi kasi ibang-iba talaga yung feeling. Hindi natin ma-feel lahat, pero kaming umuwi sa baba, ibang-iba yung feeling na kasama yung family, kahit 6 hours of travel, gano'n, kahit nagagalit. Iba pa rin yung saya na nafe-feel kapag kasama sila. Parang kasi it's a way yung pag-uwi natin. Actually, umuwi kami weekly. Parang yung pag-uwi namin, it's our way to balance yung personal life namin sa school life namin. And yung pinaka-challenging talaga sa akin is yun, how to balance my responsibilities. Kasi hindi lang ako nag-focus sa study. Meron din akong gampanan sa church as a youth leader doon. And then of course for my family. And it's one of my struggle kasi sometimes kapag sobrang busy ko sa church and sa school, hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Minsan, inuuna ko yung para sa Lord, yung para sa church. Pero sometimes, na-sacrifice ko yung grades ko, yung studies ko. Pero it's worth it naman for me. And yun yung pinapanalangin ko talaga on how I can manage my time. Kasi every time na nakaka-face ako ng failure sa school, I always look back sa kung ano yung mga
achievements ko noon and I feel regrets na hindi ko ginagalingan ngayon. Parang nagsisisi ako sa mga achievement ko today. Yun yung pinaka-challenge siguro sa akin. But at the same time, I'm grateful kasi meron akong mga opportunities like to serve the youth, to serve our church, to serve the Lord. Pero at the same time, siguro if I manage to balance my life, I will be happier. Siguro hindi ako happy, Ako naman, feeling ko di kayo makaka-relate lahat. Since, alam naman natin lahat na bading ako. Yes. Proud and loud. Proud and loud, naka-pink, naka-bracelet na rainbow. And yun, speaking of challenge, since nung bata kasi ako, di ba, noon naman sa atin na kung bading ka, it's a sin, di ba? Nakakahiya. So, ang hirap na to come terms with my sexuality rin kasi nung bata ako, parang sinasama ko pa sa prayers ko dati, Lord, sana di na po ako bading bukas. Parang gano'n. Yung wini-wish mo talagang ayoko nang makafeel ng attraction sa mga lalaki, gano'n. And, nung high school kasi marami akong na-miss out na parang, sorry kung malandi, relationships na, ngayon iniisip ko, what if nagkatuluyan kami kasi may mga naniligaw rin naman and talagang ni-reject ko sila kasi hindi ako sure. And ayokong maging ako, ayokong maging bading. Ganon. So, thankfully nung pandemic, natanggap ko naman na rin kung sino ako and medyo bastos. Pero nung nawala si Papa, parang mas natanggap ko na kung ano ako and mas naging confident na ako dun sa kung ano ako. And thankfully, ngayong college, nakahanap rin naman ako ng mga kaibigan na kaya akong tanggapin. Kung sino Kami yun. ako. We're proud of you. Kami yun. And yun lang, kahit alam nyo yan, marami akong problema sa relationships and everything. Yung mga attachment issues ko. And yun. Mahirap lang maging bading. Dahil nag-open up kayo, may prize kayo, bubuksan natin yung mga chicken. Uy, hindi ka nag-open up ano mo. Oo, ikaw pa pala, Erica. Kala mo makakalimutan ka namin, te. Kit-kit ng ano mo. For me lang naman, ang challenge ko lang ngayon is, I think it's within myself. Kasi, more on, kino-compare ko yung sarili ko sa iba na, bakit sila, kaya nila ma-achieve yung gantong heights sa edad nilang ganito. Like, kunyari sila Blythe, no? Ang gaganda ng business sila. Bakit parang iyan wala kang ginagawa? Kaya parang nagigilty ka. Siyempre, ang taas din ng tuition natin, di ba? Oo, gano'n. Pero naman pangalan niya, si Mohika? Si Kangkong Chief. Josh, you can do it. Sorry po. Sayote chips na lang gagawin natin. Pero hindi masarap. Meron pa yung sayote sa bahay. Simulan na. Pero iba rin yung pressure din, no? Pag nakakita ka ng mga kaedaran mo since purchase tayo ng 20s tapos na-realize mo, ba't wala pa nangyayari sa buhay ko? Yung 20s? 20 Sorry, ako lang. Ilang taon na ba kayo? 19. Kaka-19. 19 tayo lahat. 20. Pag 21. Ay, feel ko, pati ako may price dyan, ha? Akin lahat yan. Asan ang yaki? Asan yung yaki? Pero Isang speaking piraso. of food, ano yung favorite childhood snack nyo? Ako, Chucky. Chucky! Chucky! Di ba maghawak ang Chucky malaki? Parang ang yaman niya. True. Tapos sasabihin ko pa sa nanay ko, gusto ko sumama. Hindi na, bibili na lang kita ng Chucky. Sige, hindi na ako sasama. So yan, magbukas na tayo. Yeah. Gusto nyo buksan. Oh. Ano to? Gagi! Yaki! Wala, ayoko Dapat na. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. Dapat no reaction. Yung dalawa. No reaction. Ay, gusto ko yung toy laruan na. Ano yung consequence? Pupunta ka ng balon sa mukha. Pareho kayong takot. Sino yung kakain ng yaki? Ako. O sige, kayong dalawa. No challenge. Sige. No reaction challenge. Oh my God. May sumama ka naman. Ay, wala na ang yaki. May unapat yan. Meron pa. Go, Janice. Eric, ang dami mong dada. Sumali ka din. Okay. Kay Alana na lang. Kay Alana. Go. Ano yung consequence? Hindi ko alam. Sabi niyo yung crush niyo. Sabihin niyo yung crush. Ibibip ba to? Oo.
Sabi mo ko ready na. Sige, 1, 2, 3, go! Hala. Magaling! Yun na yun. Walang challenge. Ay! Ay, tama na eh. Nasaan yung challenge? Ay! Wala. Sige, dahil walang natalo, walang nanalo, kayong apat na magsasabi ng crush nyo. Pero diba, yung kagaya, before kasi, sobrang ano neto. Asim! Tayo lang talaga nag-grow up lang tayo. Natolerate na natin. Pero yun yung mga realization no, while growing up. Habang patagal ng patagal, nagbabago yung mga mga nakasanayan natin, hindi na kagaya nung dati. Ang hirap na din ibalik yung times na yun, ano, kahit na anong gawin natin. So, it's memory na lang talaga siya. Alam ko na ang pangarap ko, mag-invent ng time machine. Inventor na ngayon, hindi na chef. Sorry, di kita matutulungan dyan. Ay, ayaw ko na ba? Di kaya ng Sama utak ko mo yan. ako. Gusto ko yan. Pero tanong ni Sir kanina, ano yung mga favorite niyong food? Growing up? Sa akin nga. Di maliban doon kayong gaya-gaya, please. Ako yung yung chips na star. Nutri-Star? Nutri-Star. Never ko pala tayo. Ikaw, may kailang favorite mo? Favorite kong food kasi taga-province ako. Parang everywhere mayroon kang kukuhanan ng mga prutas. Alam mo yung totoo. Hindi ko alam kung anong tawag, yung sarisa kasi tawag sa amin doon. yung Saresa. maliit na Saresa. Yes. Kulay bilog. Ano Tapos yun? Kulay bilog! kulay red. Tapos bilog. Ayun. Favorite ko yun nun. Kasi matamis siya. Tapos paramihan kami ng kuha nun. Kung sino may pinakamarami, yun yung uuwi ng bahay agad. Kakainin na. Ay, alam niyo ba yung alateris? Yun din yun eh. Ayun Yun ba yung ginagano? Oo. Yun ba yung ginagano? Hindi, Sherry yun. Ay! Pero alam niyo din yung teacher niya na bida. Bida kasi. Ay, yung corny? Yung nilalagay sa suka? Yes, ngayon ang daming laman nung Ang daming hangin. Ayun na hangin. Alam nyo ba yung pag bumili ka ng bubble gum, merong tattoo sa loob na Ay, ako, lahat ng sachet dati ng mga corny, lagi kong ina-alcoholan pa yan, tapos igagano. Yung bangus. Oo. Hindi ganito yung packaging niya dati. Yung maliliit. Bukbukulan mo ng alcohol. Pipiso lang yun. Ay, meron ba yung lumpia? Yung lumpia na orange. Diba? Oo, ngayon napakalit na lang din. May tilapia na rin Ay, nata. orange siya may bilog. Yung Ay, bubble bilog, gum, tapos may yung tubo sa bubble gum gitna. na may tattoo, hindi mo binibili dahil sa bubble gum. Dahil dun sa tattoo mo binibili. Ipapamigay mo na lang yung mga laman eh. Okay. Pero yung Erica, ayaw ko pala yung restart ka. Meron na ako. Ako lahat, paborito ko. Halata naman sa katawan ko ngayon. Ako kahit majubis, pinipili ko pa rin yung food ko dati nung bata ko. Speaking of favorites, syempre kapag nagigising tayo sa umaga, meron tayong inaabangan na panood eh. Anong mga inaabangan yung panood? Sophia the First! Barbie! High five. Ako yung na yung mga aso, yung nire-rescue ng Paw aso. Patrol. Ayun! Ay, sorry, mayaman. Ako Ang very... inabangan ko lang kasi doon yung anong pangalan nito? Yung sa GMA. Diba? Doraemon? Ay, hindi! Yung Detective iba-iba Conan. silang kulay. Power Rangers? Ayun! Power Rangers! Ano ba yan, Johnny? Sorry. Girls! Hindi, ayoko yun. Ako very out of character yung favorite show ko nung bata ko. okay. Every Saturday and Sunday kasi mayroong Bible story show. Yung Super Book. Ayun! Tapos yung, lagi ko sinasabayan yung last jingle yung Jesus sa Cruz. Ika'y namatay. Tama na. Lumalakas na yung ulan. So, ang tanda-tanda na nga natin, no? And, kanina nga na-mention na natin yung mga pangarap natin ng bata tayo. So, sa tingin nyo ba, did you make your younger self proud? Para sa akin ngayon, siguro, wala pa ako dun sa level na proud ako sa sarili ko. Kung yung batang ako Pero sana, sa mga ginagawa ko ngayon, sa narating ko ngayon, nasa college na ako, buhay pa rin ako. Sana proud siya sa akin. Yun lang naman. Pero kasi alam ko sa sarili ko na I can do better.
na hindi pa to yung best potential ko. Yun lang. Ikaw? Hindi pa. Parang wala pa akong na-achieve eh. Parang kulang pa. Kailangan ko pang i-push yung sarili ko. Kaya nga parang iniisip ko minsan, bakit yung iba kaya nilang basahin to, kaya nilang intindihin ng agad-agad. Yan. Parang for me, gusto ko rin maging ganon. Gusto kong i-push yung sarili ko. Maging ganon sa inyo para maging Grabe ka ganon naman sa sis. sarili. Ganun sa inyo? Ikaw na, ano? Siguro same din sa'yo. Kasi katulad nung pandemic, I should have done better. So feeling ko it's not the right time, the right moment to say na proud ako. Pero siguro in the future naman, no, masasabi din natin na we've done it. Ganun. Wala nang lasa yung bago nun. Ikaw, Mikey. So for me, siguro, hindi sa mga na-achieve ngayon. Kasi marami pa yan eh. Meron pang mga susunod na challenges, yung mga achievements. Pero siguro, my younger self is proud on how I shape my perspective right now. Kasi noon, solely, yung gusto ko lang is, yung para lang sa sarili ko. Yung gusto ko lang, yung pangarap ko lang dati is based on my self-interest. But right now, na-expose ako in community service, in church, in which nakawitness din ako ng iba't ibang sitwasyon ng mga tao doon. I felt like I have a bigger purpose right now, much valuable purpose than noon nung bata pa ako. And I think my younger self will be proud na ganito ako mangarap ngayon, not just for myself. I value purpose over passion ngayon. Na nangangarap ako hindi na lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, sa bigger community, para sa ibang tao, to help others, and also to fulfill the will of God in my life. In which right now, I dream of becoming a lawyer na hindi ko ma-imagine na papangarapin ko ngayon. Maybe because I choose this, because ito na yung magpo-fulfill ng heart ko ngayon. Because more than just a passion, it is a purpose, it is a calling for me na tulungan yung ibang tao. Lalo na nung nagtrabaho ako in our barangay for community service. Yung pinaka-naaalala ko na nag-ignite ng pangarap kong yun is when yung lola, nung tinulungan ko siya, hinawakan niya ng mahigpit yung kamay ko and she's very thankful. And yun yung fulfillment na gusto kong ma-achieve in the future. And I think that my younger self is proud na ganito ako mangarap ngayon. Ikaw. Sa akin siguro half-half. Nagsasorry ako sa younger self ko kasi may mga pangarap ako na hindi ko natupad. Sabi ko, during this time, dapat ganito ako, dapat ganyan, dapat matutupad ko to. Pero, na-realize ko na sa life, hindi lahat planado. Meron mga unexpected na things. And proud ako sa sarili ko kasi hindi ko in-expect na sa dami ng challenges na naranasan ko, especially mawalan tayo ng parents or hindi na natin nararanasan yung same happiness like before, is parang nalalagpasin pa din natin and nakakahanap tayo ng reason para magpatuloy. Ikaw din. Tapos na lang. Sino pa? Ikaw dyan. Tapos na ako. Sige, ikaw. Ako naman, in terms of career, feel ko hindi pa rin. Kasi, para-para, nakikita nyo naman, para-pareho kami ng challenges na Janice na parang, talaga nag-decay yung parang passion namin sa studies. And I think, hindi naman siya ganun ka-bad thing, pero nakaka-disappoint lang kasi nung bata kami, nung mga elementary, high school, talaga kami, achievers. And pagdating ngayong college, parang namulat kami na di pala ganun kadali mag-aral, diba? And feeling ko naman, kahit pa paano, proud yung younger self ko na ganito na ako ngayon, confident na ako kung sino ako. Doon naman sa part na yung feeling ko bumabawi na ako sa sarili ko. And ayun, kaya ko nang express yung sarili ko. And mas confident na ako ngayon. Yun lang naman. Thank For you. me naman, I'm actually proud, no? I'm also proud of everyone. Kasi
Yung change natin today, no? Iyak mo ako. Yung effort natin, like, ito yung best natin. Kahit na hindi natin aminin na today is our best or bukas man tayo magiging best, at least we did our best, no? Like, we did the effort to be our best. Ano yung kaya natin? Yeah, na sinushow natin na kaya natin na gawin ito kahit na nahihirapan tayo, no? Ang mahalaga nag-show up. Yeah. Kasi showing up is always the first step. Yes. Oo nga. Yeah. Pwede yung kasabihan yung baby steps, wag na. So this podcast is actually filled with a lot of lessons, no? And this actually concludes our today's podcast, and that we should always take our time and pace ourselves to say, and always say na time first, no? And always take a trip down the memory lane once in a while, no? To remember who we are and to be proud of what we are right now. So, anong masasabi nyo guys sa ating viewers? Thank you. Please subscribe. Kailangan namin ng views. Thank you. And for that, the meeting is adjourned. Wala ba? They don't love you like may sasabihin daw sa may sasabihin sa Gusto ko lang sabihin, dahil malapit na yung Pasko, wag natin kakalimutan. Ang Pasko si Sam. Ay, sorry. it's not very inclusive, ha? The statement. Dahil malapit na yung Pasko, lagi natin kakalimutan na i-celebrate yung mga memories. Laging kakalimutan. Ay, lagi natin kakalimutan. Ay, Huwag kalimutan. Huwag kakalimutan. And with that, the meeting is adjourned. Bye!